New Jordan Luka 2, highest basketball shoes, mabibili lamang sa halagang $3,199. I-click lang ang link sa comment section. Natalo ang Minnesota Timberwolves sa loob ng 5 laro laban sa Dallas Mavericks sa Western Conference Finals at nabigong umabot sa NBA Finals. Ngunit hindi nadismaya si Anthony Edwards at may mensahe siya para sa Minnesota sa mga tagahanga ng team ngayong araw. What's up, y'all? It's your boy Ant here. I just want to tell y'all, Minnesota, your fans, organization, everybody in Minnesota, the whole state, we appreciate y'all for supporting us. We'll be back next year, just keep pulling up, and we're gonna put on the show next year. Let's do it. Next year. Pinasasalamatan namin kayo sa pagsuporta sa amin, sabi niya sa isang video na ipinost sa kanyang social media. Babalik kami sa susunod na taon, kaya't patuloy lang kayo sa pagsuporta, magbibigay kami ng palabas sa susunod na taon. Si Edwards, isang 22-year-old, ay isa sa mga pinakamaliwanag na batang star ng NBA at hindi pa niya naaabot ang kanyang prime years. Bawat taon sa kanyang unang 4 na season sa NBA ay nagpakita siya ng pag-unlad at nag-average siya ng 25.9 points, 5.4 rebounds at 5.1 assists nitong season. Ngayon si Edwards na ang mukha ng Timberwolves at maliwanag ang hinaharap. Maraming dapat ikatuwa ang Minnesota sa mga susunod na taon. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, nanalo si Kyrie Irving ng kampyonato kasama ang Cleveland Cavaliers at nagkaroon ng mga nakaraang paglalaro sa Boston Celtics at Brooklyn Nets. Ngunit ang kanyang panahon sa Dallas Mavericks ang pinakatumatak sa kanyang mata. Ito ang naging pinakadakilang bahagi ng aking karera, sabi ni Irving nitong araw bago ang NBA Finals, ayon kay Vincent Goodwill ng Yahoo Sports. Para sa gayon na makapagbigay ng kaalaman at makapagsalita mula sa isang lugar sa karanasan. Kapag ikaw ay nasa isang kabataan, muli, sinusubukan mong pabilisin ang buhay, sinusubukan mong malampasan ang lahat. Ang karera ni Irving ay puno ng mga tagumpay at pagsubok. Siya ang naging mukha sa post-LeBron James Cleveland Cavaliers bilang number 1 overall pick noong 2011 NBA Draft. Nahihirapan ang team na yon sa loob ng 3 taon hanggang sa bumalik si LeBron na agad na ginawang contender ang Cleveland. Ngunit pinilit din si Irving na mag-adjust sa pagiging secondary option. Nagbunga ito ng ilan sa mga pinakamagagandang sandali sa kasaysayan ng franchise, kabilang ang pag-shoot ni Irving sa panalong basket sa crunch time ng Game 7 ng NBA Finals laban sa 73-win Golden State Warriors. Gayunpaman, humingi din siya ng trade matapos ang 2016-17 season at napunta sa Boston sa loob ng 2 taon. Ang team ng Celtics na iyon ay hindi nakapagbigay ng inaasahang kampyonato at ang 8-time All-Star ay hindi nakapaglaro sa buong 2018 playoffs dahil sa injury. Sumali si Irving sa Nets bago ang 2018-19 season, ang 2018-19 season para sa isang panahon na higit na naalala dahil sa mga pagkakamali at kabiguan. Ang trio ni Kevin Durant, Irving at James Harden ay nahirapang manatiling malusog at hindi nakapagbigay ng kampyonato. Bukod pa rito, nasuspinde si Irving noong 2022-23 campaign dahil sa pag-promote sa isang anti-Semitic na pelikula sa kanyang mga social media accounts at pagkatapos ay paulit-ulit na hindi humingi ng paumanhin. Maaaring maban na si Irving sa NBA. Ang kanyang reputasyon ay wasak dahil sa isang tweet sa isang anti-Semitic na pelikula na nagdulot ng linggong kontrobersya, isang indefinite na team suspension, mga kahilingan mula sa Anti-Defamation League at pagkondena mula sa buong liga. Gayunpaman, nakatanggap siya ng isa pang pagkakataon nang itrade siya ng Nets sa Mavericks noong nakaraang season. Tiyak na nagtagumpay ang trade dahil sina Irving at Luka Doncic ay naging isang mahusay na kombinasyon para sa isang team na ngayon ay 4 na panalo na lang mula sa Celtics para maiangat ang Larry O'Brien Trophy. Naging isang veteranong leader si Irving at ang gabay na ito ay magiging mas mahalaga sa finals dahil si Irving ay nakapaglaro at nagtagumpay na sa yugto na ito noon. Marahil hindi siya maaaring maging mas masaya sa kung paano nangyari ang kanyang panahon sa Mavericks kasunod ng ilang magulong na unang istasyon sa kanyang karera.
at ang isang NBA title ay magiging isang kumpletong sandali para sa kanya. Anong masasabi niyo ngayon, mga kaibigan, kay Kyrie Irving? Speaking of Dallas Mavericks, nitong Miyerkules tumanggi si Dallas Mavericks guard Luka Doncic sa pahayag ng former Maverick na si Chandler Parsons na sinabing hindi niya nagustuhang makasamang maglaro si Kristaps Porzingis sa Dallas. Nakausap ko si Chandler Parsons, siguro 2 beses lang sa buhay ko, kaya hindi ko alam kung paano niya nalaman iyon, sabi ni Doncic nitong araw. Pero maganda ang relasyon namin ni KP. Hindi ko alam kung bakit sinasabi ng iba ang kabaligtaran. Sinabi ni Parsons noong Martes sa FanDuel's Run It Back na hindi nagustuhan ni Doncic ang paglalaro kasama si Porzingis at may tunay na alitan sa pagitan nila. Tinugunan din ni Porzingis ang kanyang relasyon sa kanyang former teammate nang tanungin ngayong araw. Hindi ito nagwa-workout, sabi ni Porzingis tungkol sa kanyang relasyon kay Doncic sa Dallas. Ayon kay Brian Robb, hindi ko na iniisip yon ngayon. Iniisip ko ang trabahong nasa harap ko. Pwede nating pag-usapan ito sa ibang pagkakataon. Hindi pa nakakapaglaro si Porzingis mula noong April 29 dahil sa calf injury, pero inaasahang babalik na siya para harapin sina Doncic at ang Mavericks sa Game 1 sa Biyernes, ayon kay Shams Charania ng The Athletic. Naglaro si Parsons para sa Mavericks mula 2014 hanggang 2016 at na-trade sa Memphis Grizzlies 2 season bago napili si Doncic ng Dallas sa 2018 draft. Sa kabila sa agwat sa pagitan sa kanyang tenure sa Mavericks at ni Doncic, tumango si Parsons nang tanungin sa Run It Back kung maaari siyang magsalita tungkol sa sitwasyon ni Doncic at Porzingis. Huwag magkamali, hindi nila gusto si Porzingis sa Dallas, sabi ni Parsons. Tuwing hahawakan niya ang bola, mabubud siya. Sa tingin ko alam na nila iyon, hindi nag-workout. Kung ang mga sagot ni Porzingis at Doncic sa mga komento ni Parsons ay indikasyon, mas marami silang dapat isipin kaysa sa kung ano ang nagkamali noong 2019. Haharapin ni Porzingis ang hamon sa pagbabalik sa paglalaro matapos ang halos 6 na linggong hindi naging available, kung saan ang Celtics ay nagkaroon ng 9-1 record nang wala siya. Ang kanilang regular season blocks leader ay pinapataas ang kanyang aktibidad sa practice bilang paghahanda sa kanyang pagbabalik. Si Doncic naman, na may average na 28.8 points per game, ay kailangan magpatuloy sa mataas na antas sa paglalaro para pangunahan ang Mavericks sa titulo. Ang kanyang dominasyon sa opensa kasama si Kyrie Irving ang susi sa pag-asa ng Dallas na makuha ang pangalawang kampyonato sa kasaysayan ng franchise. Anong masasabi niyo, mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.